Pagkakaroon ng British passport ng kalaban ni Mayor Vico Sotto hindi hadlang para ma-disqualify. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahangaan nating Mayor ng Pasig. Ngayong araw po yan ng Martes, April 22. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share na rin po para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, iginiit ng kampo ng kalaban ni Mayor Vico Sotto na hindi daw hadlang ang pagkakaroon ng British passport para ma-disqualify ang pambato nila para sa mayoral bet na si Sara Diskaya. Ayon sa abogado nitong si Edward Dialogo. Ayon dito mga kaparokya ay dual citizen by birth daw di umano ang kanyang kliyente. So sa pagkakaintindi ko mga kaparokya ay pinanganak po sa London si Sara Diskaya at ayon dito mga kaparokya ay magpakita daw di umano ng ebidensya ang butihing mayor. Well, para sa mga di nakakaalam, nagsimula po maungkat ang dual citizenship or British passport issue ni Miss Sara Diskaya nung nag-file po ng petition for disqualification ang asawa ng kalaban ni Mayor Vico na si Curly Diskaya. Kaugnay po yan sa misleading or misinformation about sa St. Timothy na naiuugnay po sa pakikipag-participate nito sa COMELEC or Miru from South Korea as a financier. Na ibinasura naman po mga kaparokya ng COMELEC ang nasabing petition nito. So lungkot malala mga kaparokya ang kampo ng Team Kaya This dahil binaliwala ang akala nila ikasisira or ikatatanggal po ng butihing mayor. At ayon po kay Mayor Vico Sotto, kung tutuusin ay mas may ground pa daw di umano siyang mag-file ng disqualification dahil sa British passport or dual citizen nito na ipinagbabawal po ng Philippine election law. So according sa post ni Mayor Vico Sotto ay recently daw ay ginamit daw di umano ng katunggali nito ang British passport nito after mag-file ng candidacy for mayoral ng nasabing lungsod. So para sa akin mga kaparokya ay may ground naman talaga si Mayor Vico Sotto to file for disqualification against Sara Diskaya dahil sa pagkakaintindi ko ay ipinagbabawal po ang dual citizen under Philippine law. Medyo di nalalayo ito sa naging kaso ni Senador Grace Poe before, and if I'm not mistaken kung saan nirenounce or tinalikuran nito ang pagiging US citizen. Anyway, wala namang balak mag-file si Mayor Vico Sotto dahil mas maganda yung may mapagpipilian ang mga Pasigueño sa darating na halalan. At ayon kay Mayor Vico Sotto ay nais nitong tanggalin or wakasan ang traditional politics or trapo sa kanyang nasasakupan. So, naging mabait pa nga dito si Mayor Vico Sotto mga kaparokya dahil binigyan niya ng chance ang katunggali at sa pagkakaunawa ko mga kaparokya ay di na kailangan maglabas ng ebidensya ni Mayor Vico dahil sa abogado na mismo nang galing na dual citizen by birth ang kliyente niya. Meaning dual citizen pa din po siya para sa akin dahil ginamit nga po niya ang kanyang British passport nito lang. Dahil mga kaparokya ay pinagbabawal po yon sa saligang batas ng Pilipinas. Even sa pagkakaalam ko sa ibang bansa ay kapag nag-oath ka ay hindi ka na maaaring tumakbo sa kahit anong posisyon dito sa gobyerno. And knowing naman Mayor Vico Sotto, hindi maglalabas ng anong pahayag yan nang walang basihan at ebidensya. Anyway, regardless kung dual citizen ito, do you think mananalo ito? Para sa akin, hindi. Kahit hindi ma-disqualify ito ay hindi naman mananalo ito. Napakaliit ng tsansa na magwagi ito unless, mga kaparokya, unless kung dayain ito si Mayor Vico Sotto. Siyempre, hindi pa rin po mawawala yung agam-agam natin dahil naging parte po ito ng COMELEC before nung hindi pa ito nabubunyag or ibinubunyag ni Mayor Vico Sotto. At para sa akin, maganda pa din makita na tinatambakan ito ni Mayor Vico Sotto dahil sa mga paninira ng kampo nila against him. Mula konsehal, congressional candidate at mga malalapit na kapamilya ng tumatakbong alkalde. Landslide dapat mga kaparokya, kumbaga tambak na tambak
Yun ang magandang maging resulta ng halalan sa Pasig. Dahil kapag nanalo ang katunggali ni Mayor Vico Soto mga kaparokya, tingin ko ang talo dito ay ang mga Pasigueño. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil nasa magandang landas na po ang Pasig ay bigla po silang liliko. Sa mga interview pa lang mga kaparokya, parang walang authority si Sara Diskaya at ang asawa nito ang tila spokesperson niya mga kaparokya. Kaya paano niya mapapatakbo ang isang syudad kung nakadepende ito sa kung sino. Ayun na po ang humusga mga kaparokya. Hanggang dito na lang po tayo. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.